Narito ngayon si Matthew Tao mula Toronto, tagapantatag at Executive Director ng Unapologetically Jewish. Salamat sa pagdalo at nasayang makita ka muli. Masaya rin ako makita ka. Salamat sa pag-imbita sa akin. Talagang ikaw ang nangunguna sa pagtatanggol at pagiging matatang na tinig sa kabila ng lahat ng krimen at takot na tila laganap ngayon. Ibig ko sabihin sa buong mundo pero lalo na rin dito sa Canada. Una, sa gitna ng vandalismo at mga pisikal na pag-atake, anong masasabi mo sa bagong konseho ng punong ministro? At sa palagay mo ba, puro salita lang ito? Sa totoo, puro salita lang ito at nakakainsulto pa. Tinitingnan mo ang konseho laban sa antisemitismo. Pero isa lang ang Hudyo sa kanila. Problema na agad yon. Dalawa sa natitirang miyembro, isa ay nagtangkang alisin sa listahan bilang mga organisasyong terorista ang Hamas at Hezbollah. At ang isa pang miyembro ay isang abogado na nagsampa ng kaso laban sa Universidad ng Alberta dahil sa mga kampo na ginawa nila pagkatapos ng Oktubre 7. Kaya hindi talaga ito isang komite ng mga taong gustong labanan ng antisemitismo. May biro dito na kung may mas nakakaalam pa tungkol sa antisemitismo, bukod sa kanila, sila na yon kasi lahat sila ay antisemitiko. Tama. Wow. Pero bakit? Obvious naman dahil ng sabi mo, at siya pa ang punong ministro. Bakit niya kailangan magtatag ng konseho? Malinaw na hindi ito ganun katatag gaya ng nabanggit mo. Karaniwan na ito sa gobyerno, mas maraming burokrasya lang. Isa rin namang konseho para gumawa ng panibagong ulat at magbasa ng panibagong sanaysay at paulit-ulit na gawain na nagpapaliban lang ng problema. Alam na natin ang problema at kung ano ang kailangang tuligsayan. Konting trabaho na lang, isa pang papel para malaman. Ang sanhi ng antisemitismo, ang sanhi ng pagtaas ng karahasan, ang sanhi ng pagdami ng mga pag-atake sa mga sinagoga o paaralan ng mga Hudyo, mga negosyo ng mga Hudyo, lahat ng kasangkot dito. Hindi natin kailangan ng ulat, dapat nating manindigan sa totoong problema. Tama. Kumusta naman ang resources gaya ng presensya ng pulis at seguridad? May nagawa na ba rito o lahat ay naglalakad lang na parang target? Mas gumanda na pakinggan mo, katatapos lang ng Walk for Israel dito sa Toronto. 60,000 na matitibay na Hudyo at mga kaalyado ang dumalo at naglakad bilang pakikiisa sa Israel. Napakagandang lakad yon. Ngayong taon, mas gumanda talaga. Alam mo, sa mga nakaraang taon, kailangan namin dumaan sa tinatawag na gauntlet ng put mula sa ilang daang anti-Israel at anti-Hudyo na mga nagpoprotesta na sumisigaw ng masasamang bagay. Ngayong taon, mas naging maayos ang mga pulis. Mas maganda ang kanilang presensya. Itinulak nila ang mga nagpoprotesta ng mga 50 metro palayo sa kinaroroonan namin at may isang bahagi na nakalusot sila. Hindi handa ang mga pulis na mangyari yon. Nang makita ko yon, lumapit ako at nandoon lahat ng lalaki ng Chabad. Sinadya kong magsuot ng tefillin sa harap nila. Nakita mo ang katotohanan, hindi lang tungkol sa Israel iyon. Hindi ganon, hindi sila sumisigaw ng kung ano-ano sa akin. Alam nilang lahat kung sino ako bilang tagapagsalita. Kaya pangalan ko ang isinisigaw nila. At hindi yon may kasamang, alam mo, sinusuportahan mo ang isang genocide. Sabi nila bigla, hindi ka tunay na Hudyo. Wow. At alam mo, natanggal ang maskara, tama. Wow. Hindi na ito tungkol sa Israel, isa na itong tuwirang pag-atake sa aking pagkahudyo. Doon natanggal ang maskara, yan ang totoo. Kaya kamakailan ay nansulat ka ng isang op-ed na alam kong malinaw na pinadlaanan mo ng maraming oras at pagsisikap. Talagang malawak ang saklaw nito na pag-usapan ng Plan B at yung mga tao na nag-uusap tuwing Biyernes na gabi tungkol sa mga pupuntahan at gagawin. Sa tingin mo, opsyon pa ba ang manatili? Malinaw na ayaw mong iwan ang tahanan mo at sumuko. Pero posibleng makakita tayo ng pagdagsa ng mas marami pang madaliya. Sa palagay mo, ano ang Plan B? May Plan B talaga. Ibig kong sabihin, isinulat ko ito sa artikulo kung saan pinag-uusapan ng lahat kung ano ang susunod nating gagawin. Matagal na itong pinag-uusapan sa Canada at sa US, pero sa Canada, lampas 2 taon at kalahati na. Alam mo, mula nung ikapito ng Oktubre, sinimulan na natin ang pag-uusap kung saan tayo pupunta ngayon, anong gagawin natin. At habang sinusulat ko ang artikulo, ang plano A at plano B namin ay, alam mo na, ang umalis ng Europa at Canada, ang aming plano A at plano B. Kaya ang usapan ay, saan tayo pupunta ngayon? Marami na ako nakausap tulad ng Foreign Ministry at iba pa.
Kahanga-hanga ang Aliyah, pero tingin ko hindi ninyo kakayanin ang 8 milyong Hudyo sa susunod na taon. Kaya yun na una. At wala pang infrastruktura. Pero ang tanong, mananatili ba tayo o aalis? May ilan na nag-iisip kung lilipat sa Florida o Texas. Pupunta ba tayo, alam mo na, sa Panama? O dapat ba tayo maglakas loob na lang? At ang ibig kong sabihin, naniniwala ako na dapat palagi tayong may plan B. Anong gagawin natin? Saan tayo pupunta? Pero naniniwala akong mahalaga ang papel natin sa mundo. Kailangan natin ng diaspora. Tingnan mo kung gaano kasama ang kalagayan ng Canada kahit may 500,000 Hudyo na nakatira rito. Paano pa kaya kung wala ni isa sa atin? Iba na sana ang usapan kung ganon, kaya ang plan B ay ano ang susunod na gagawin. May mga tao talagang umalis na sa Canada kasama ang kanilang pamilya at tera. Marami sa mga kaibigan ko ang lumipat na sa Israel, tapos nariyan ang mas batang henerasyon, ang sarili kong anak na lalaki na nasa Israel ngayon. Iyon ang kanyang kinabukasan. Alam mo, tinitingnan niya ito at sinasabi, ayokong magkaroon ng plan B. Ito ang aking plan A. Nagtapos na ako. Dito ako pupunta, kaya gagawin niya ito. Mas madali talaga ito. Kapag 22 ka na. Tama, eksakto. Well, Matthew, maraming salamat sa patuloy mong pagtatanggol at pagiging matapang. At tingnan mo naman ang sarili mo. Kung ako ibang tao, wala mang tatangkang guluhin ka dahil kaya mong ipantanggol sarili mo. Salamat, pinahalagahan ko. Sige.